Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father B. Sa araw na ito, ipinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima. Pag-alaala sa napakalaking biyaya na tinanggap ng simbahan sa pamamagitan ng pagpapakita ng Mahal na Birhen doon sa Fatima, Portugal noong 1917. At nagpakita sa doon ika-13 ng Mayo at sa mga sunod-sunod na buwan hanggang Oktubre. At ang kanyang pakiusap, ang kanyang hinihiling mula doon sa kanyang pagpapakita dito sa 3 bata, panalangin at sakripisyo. Kaya mga kapatid, matapos ang halos 100 matapos itong mangyari, patuloy pa rin ang pakiusap at kahilingan ng ating inang si Maria sa pamamagitan ng kanyang iba't ibang mga pagpapakita sa iba't ibang lugar, panalangin at sakripisyo. Napakahalaga ang pananalangin sapagkat alam nating lahat sa pananalangin tayo ay nakakalapit sa Diyos, nakakausap natin siya at napapakinggan natin siya. Siguro tatanungin at sasabihin ng iba, papaano natin mapapakinggan ang Diyos ay hindi naman sa talaga nagsasalita? Kung tayo ay magiging sensitibo sa pagkilos ng Espiritu sa ating buhay, madali nating mapapakinggan kung papaanong nagsasalita ang Diyos sa atin. Kaya nga 'di ba kapag lalapit tayo sa pananalangin, kailangan idinidispose natin yung ating sarili sa pananalangin. Kapag tayo ay magdarasal, nagpupunta tayo sa lugar na walang distraction. Nagsisimula tayo na manahimik, magnilay, para sa ating gagawing pananalangin, tunay na makausap natin ang Diyos at sa pagkakataon na yon, mapakinggan natin ang Diyos. May mga pagkakataon din naman na para bang kahit anong gawin natin sa ating pananahimik, sa ating pananalangin, parang walang nangyayari. Parang hindi nagsasalita ang Diyos. Ang itinuturo sa atin sa ganitong pamamaraan, kapag tayo ay nagdarasal at pakiramdam natin parang walang nangyayari, stay. Manatili ka lang. Huwag kang palingon-lingon, huwag kang malikot, huwag kang makulit. Basta't manatili ka lang dyan at tapusin mo yung prayer period. Kung ang prayer period na inilaan mo para sa iyong pananalangin ay 1 oras, dyan ka lang ng 1 oras. At pagkatapos nun, kung walang nangyari sa palagay mo, magdasal ka at magpasalamat para sa 1 oras ng pananalangin. At maaaring dumating ang sagot sa ibang oras, sa ibang sitwasyon, sa ibang pangyayari. Kaya nga doon pumapasok yung kahalagahan ng pagiging sensitibo sa pagkilos ng Espiritu sa ating buhay. Sapagkat tunay na siya'y nagsasalita, tunay na pinakikinggan niya ang ating mga panalangin. Ang isa pang hinihingi ng ating mahal na ina doon sa kanyang pagpapakita sa 3 bata sa Portugal ay yung pagsasagawa ng mga sakripisyo, kalakip ng panalangin. At tama naman, di po ba? Kapag babalikan natin ang sulat ni Santiago na matatagpuan natin sa Bagong Tipan, sinasabi niya, ang panalangin walang gawa ay patay, baliwala. Kaya kung tayo ay taimtim na nagdarasal, kinakailangan makita ito sa gawa. Kinakailangan samahan natin ng pagsasakripisyo. At kung babalikan natin ang naging halimbawa ng 3 bata na pinagpakitaan ng ating mahal na ina sa Portugal, itong 3 batang ito ayon sa kwento ay meron silang baon na pananghalian
bago sila umalis ng bahay, papunta doon sa lugar kung saan sila magpapastol ng mga tupa. Kasi itong mga batang ito, bagamat bata, sila ay tinuruan para magpastol ng mga tupa. Kaya sa kanilang pagpapastol, yung kanilang pananghalian, sa halip na kainin nila, ito ay ibinibigay nila doon sa mga batang kailangan ding kumain. Kaya isinasakripisyo nila yung kanilang pananghalian para magbigay tulong sa ibang higit na nangangailangan. Ito yung napakagandang halimbawa na ipinakita nitong tatlong bata na ito. Kaya sa kanilang buhay, talagang malinaw na nandoroon ang ipinapakiusap at hinihiling ng mahal na Birhen sa Fatima. Panalangin at sakripisyo. Amen.